Inaasahan pa rin ng Department of Energy na tataas ang demand sa kuryente ngayong tag-init. Pero tiniyak ng ahensya na sapat ang supply at reserba. Kasabay ng pagtaas ng demand at pabago-bagong presyo, pinag-aaralan ng administrasyon ang posibleng pagluwag o pagbaliktad ng moratorium sa mga bagong coal-fired power plants. Kaugnay niyan, makakausap natin si DOE Undersecretary Mario Marasigan. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay. Yusek, ano po ang kasalukuyang kalagayan ng power supply sa bansa ngayon tag-init? Maraming salamat po, pero sapat po ang ating supply ng kuryente ngayong summer season sa bansa. Sa katunayan po, ang ating pong forecasted na pinakamataas na pwedeng maging demand natin sa loob ng taong ito ay umaabot po ng 15,683 megawatts. Pero sa kasalukuyan, ang pinakamataas na pong konsumo natin ay nasa 12,895 megawatts pa lang. Kung kaya't meron pa po tayong reserba na mahigit na 2,788 megawatts. So yun po yung kalagayan natin. Ito po ay sa Luzon. Sa Visayas naman po, meron po tayong projection na 3,115 megawatts pero nasa 2,500 megawatts pa lang po ang ating demand. At kahit po sa Mindanao na meron tayong projection na 3,013 megawatts, nasa 2,672 megawatts. Kaya meron pa po tayong palugit na 602 megawatts sa Visayas, 341 megawatts naman sa Mindanao. Naaayon na rin po doon sa ating mga plano at na sinusunod po yung tinatawag po nating Grid Operating Maintenance Program. Pinaghandaan po natin yung mga peak demand natin projection. Kaya tayo po ay merong sapat na supply. Lalong-lalo na po at ina-anticipate po natin ang pagtaas po ng temperatura natin dahil nga po sa papasok na tag-araw. Bukod po rito, in-expand po namin yung minomonitor natin dahil sa kasalukuyang crisis. So bukod po doon sa kapasidad lang ng mga planta, minomonitor na rin po natin at ginagawan po natin ng solusyon. Hinggil naman po doon sa ating supply ng mga fuel. So ginagarantiyahan din po natin na meron po tayong sapat na fuel para sa ating mga planta. Okay. Salamat po. Opo, so Yusek, yung posibilidad ng yellow or red alert sa mga susunod na linggo, malayong mangyari ito? Palagi po tayong nakabantay sa sistema natin, Dapat po lahat po ng stakeholders natin, yung ating po mga generation companies, at pati na rin po yung ating transmission operator, ang NGCP, at maging ang mga distribution utilities po natin. Pinaganda na po natin sila. Na dapat po, dahil meron tayong sapat na supply, dapat po yung kanilang mga facilities ay na-maintain po nila at inihanda po nila ngayong summer season. Datapwat alam naman po natin na po meron po tayo mga malakanakang pagpalya sa sistema, pero hindi po nangangahulugan yun na kulang tayo sa supply ng kuryente. Kaya tayo po ay palagian naman nakikipag-coordinate sa kanila. Ano po ang posisyon ng DOE sa posibleng pagluwag ng moratorium doon sa coal-fired power plants? Meron na po tayong paglilinaw tungkol dyan. Na yung po namang ating coal moratorium, ang sinasabi lang po noon, yung pong hindi pa nakaplano mga project ay hindi pinapayagan bilang karagdagan. So, bukod po na marami pa tayong mga planta na i-commit na before or naumpisahan ng mga project, allowed naman po sila at hindi sila covered ng ating moratorium. Bukod po dyan, meron po tayong paglilinaw. May advisory po tayo na sinasabing para po sa mga specific na pangangailangan, kagaya po ng mga off-grid areas natin, yung pong ating mga minahan. Kung ito pong mga planta ay dedicated sa ganong operation, yun naman po ay pinapayagan dahil hindi po yun mahalo sa supply ng ating mga consumer. Ganon din po kung ang pagtatayo ng planta ay para sa sariling demand. Kagaya po ng malalaking manufacturing facilities. Kung sila po kakabit po ng pagtatayo ng kanilang manufacturing facilities, pagtatayo sila ng kanilang sariling power source, then meron po silang mamili ng teknolohiya na gagamitin nila
kasama na po dyan yung coal. Kaya napaglinaw na po natin yung ating coal moratorium. Paano po masisiguro na hindi maapektuhan yung environmental commitments ng bansa kung babalik nga po sa coal? Hindi po tayo babalik sa coal. Yun po ang aking paglilinaw, no? Ang sinasabi lang po natin, alin yung mga proyekto ng coal na hindi sakop ng moratorium. Ngayon, bukod po rito, meron na po tayo mga standards na sinasabi na kung meron pong plantang magtatayo ng coal in particular, meron na po tayong mga standards na sinusunod. Unang-una po, dapat sumunod sila sa lahat ng environmental requirements, pati po doon sa standards. Yun po yung una. Kung sila po ay magbabiolate sa ating environmental protection program, hindi po sila papayagan. Pangalawa po, hanggat maaari, gamitin po natin yung sarili nating resources. So, ibig sabihin po noon, kung meron tayong indigenous coal na available, yun po yung gagamitin natin para po ikabit or iakma doon po sa pinakabagong teknolohiya na ang standard po ay makakasiguro tayo na susunod sila doon po sa mga standards na na-set sa environmental protection. Paano po naapektuhan ng global oil and fuel prices yung singil sa kuryente na ngayon sa bansa? Malaki po ba ang epekto nito? Ay, maraming salamat po sa inyong katanungan. Yan po yung aming pwedeng i-emphasize. Alam niyo po, apektado lahat tayo ng pagtaas ng fuel prices ng ating mga fuel. Ang ginawa po ng Department of Energy, kapartner po natin ang Energy Regulatory Commission, binago po natin yung sistema ng ating pagbebentahan ng kuryente. Yung po tinatawag nating wholesale electricity spot market ay temporary sinuspend po natin. Kung saan, iminandato po natin na uunahing gamitin ang mas murang teknolohiya. So, alin po yon? So, nauuna po dyan ay yung ating mga renewable energy resources kasi hindi po sila nangangailangan ng fuel na import, lalo na kung imported. Pangalawa po, tinitimbang po natin sa bawat araw, sa bawat paggamit po ng ating mga consumer, alin sa kasalukuyan ang mas mura? Ito ba ay natural gas o coal? So kung habang nagtitrade po sila sa market, ang pinipili kagad natin ay yung mas mura. Kahit po siya ay nasasaad na dun sa dapat naka-schedule na sila for dispatch, babaguhin po natin yung dispatch order para lang makapasok yung next bago. So kung magkaroon man po ng epekto sa presyo ng kuryente, sa consumer rate natin, hindi po yun umaabot dun sa talagang presyo na dapat. Ang nangyayari po, nababawasan po natin. At base po sa ating monitoring, mahigit pong 5 piso o maabot ng 7 piso, ang pwede po natin ibaba ang presyo kung sakaling tataas man yun. Inilunsad po ng DOE yung oras natin sa efficiency campaign. Paano po mahihikayat ang publiko na makiisa rito? At gaano po ba kalaki yung maitutulong ng publiko sa pagtitipid ng kuryente, Yusek? Ay, maraming salamat po. Diyan po kami nakikiusap sa lahat. Pero bilang halimbawa po natin ay ang ating mismo mga government agency, including the local government unit. Sinasabi po natin na meron tayong batas tungkol sa energy efficiency and conservation kung saan ang lahat po ng facilities ng ating gobyerno na gumagamit ng kuryente or fuel, dapat po magtipid sila ng at least 10%. Tayo po yung nagbibigay ng halimbawa. At yan po ay minomonitor, ino-audit po ng Department of Energy ang kanilang pagsunod doon. Pangalawa po, inihikayat po namin na gumamit sila ng tinatawag po nating mga embedded at distributed energy sources. Kagaya po na mag-apply sila ng net metering concept kung saan maglagay po sila ng solar sa kanilang mga bubong dahil yun po ay isang paraan ng pagtitipid ng pagkonsumo natin sa kuryente. So, ito po ay malawakan. Huling-huli po, sinasabi natin na sanay na tayo sa pagtitipid yung pong wastong paggamit ng ating resources. So, isinasama po lang natin ang mga tamang paraan kung paano tayo makakatipid. Ito man ay sa liquid fuel, sa paggamit ng ating mga sasakyan, o pagkonsumo natin ng kuryente sa ating mga bahay.
Ano po ang inyong mensahe sa mga consumer Yusek tungkol sa pagtitipid at responsableng paggamit ng enerhiya? Maraming salamat ulit po sa pagkakataon. No? Mga po kayo, kami po ay nakikiusap at na sana po lahat ay makiisa. Hindi lang naman po ang ibig sabihin yan ay nagtitipid tayo ng kuryente. Pero dahil alam po natin na tumataas ang lahat ng presyo, hindi na rin sa current situation natin, dahil po doon sa Middle East crisis, yung pong ating pagtitipid ng konsumo ay makakatulong po sa ating bansa. Pangalawa po, hindi naman po mahirap ang magtipid. Ito lang po ay dapat malaman natin yung mga paraan kung paano tayo pwedeng mabawasan ang konsumo natin ng energy, both sa fuel at sa electricidad. So, pangmalawakan po ang aming panawagan na sana po makiisa ang lahat na magkaroon ng efficient consumption ng ating enerhiya. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Yusek Mario Marasigan ng Department of Energy.